Amen. Good morning. Well, good to see you this morning, and I believe that God is going to bless our service this morning, and we're going to have a great time this morning. Amen. Let us accomplish our purpose why we are here. Tayo po ay magsasama-sama at makapakinig po tayo ng maganda mensahe sa umagang ito. Okay? All right, you can proceed now. May mga kasama po tayo rito na gusto nilang mag-observe sa nangyayari dito sa ating simbahan. So, mas maganda paalisin na natin to para makabuelo tayo. Okay. You can go with them. You can go with them. Sino naman sa inyo gusto sumama na sa kanila? Sige na. Yeah. Now, gusto nila mag-observe sa Sunday school, you know. Yung iba dyan ay gusto nila mag-observe sa junior. And ako yung papasalamat sa Panginoon, no, na first time ko makilala po sila, pero napakaganda ng spirit nila. Gusto talaga nilang lumago, mga kapatid. Kaya sila pumunta rito. Ngayon lang kami nagkakilala ng pastor nila. Okay? Alright, so mamaya makasama natin yung pastor po nila. Let us also open our Bibles in the book of Genesis. Let's start from the book of Genesis. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng Genesis. And ngayong umaga, ipapakita ko po sa inyo ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa atin pong pamilya. No? We will start from the very beginning. No? Magsisimula ho tayo sa pasimula at makikita po natin kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin pong pamilya. Genesis chapter 1. Okay. Hindi po natin babasahin. Verse number 1, you see, is everybody in a? All right. May mga kasama tayo dito, mga bata, kinakailangan may hanggat maaari. Alam niyo, palagi ako nagbibigay ng instruction sa ganito. Sino mo po ang nagdala sa kanila rito, ay bigyan niyo sila ng yung para may katabi sila. Mas maganda maghigitnaan niyo yan, mas maganda. Okay? All right, thank you. Okay? All right, mahalaga sa atin yan, mga kapatid. All right, you got it? Genesis chapter 1. In Genesis chapter 1, verse number 1, you'll see, mga kapatid, sabi ng Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. See that? So just at the very first book, first chapter, first verse ng Biblia, makikita niyo ang Diyos. That's something, hindi po yan aksidente, mga kapatid. Yan ay kalooban ng Panginoon na maunawaan po natin. Sabi ng Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, from the very beginning, it is God na nag-work. See that? Nag-work. And God is in the beginning. Okay? And then, makikita nyo, tuloy-tuloy na po yan, mga kapatid. Makikita nyo yung creation dyan. And then, on the sixth day, nakikita nyo na ang Diyos lumikha na ng tao. Di ba? So, that's on the sixth day. Okay, sinasabi ko lamang po sa inyo, yung involvement ng Diyos para makita nyo ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. You see, mahalaga na makita po natin yan. We need to see the importance of God in the creation. And if God is important in the creation, God is still important in the creation of our family and in the family after the creation. Nakuha niyo po? Is everybody in? Okay na po ba kayo? Nakatune in na kayo? Alright. So, yan ho ang pag-aaralan po natin ngayon. Now, in verse number 26, diyan po tayo simula na magbasa. Chapter 1, verse number 26. Okay? And God said, so, yung God doon sa verse number 1 is the same God in verse number 26. Okay? Sabi ng Biblia, and God said,
let us make man in our image. Okay? Now, kung hindi nyo pa namamarkahan ang Biblia ninyo, markahan nyo ang Biblia, you have to mark that phrase right there, that God made man in the image of God. Okay? Then after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And so, verse number 27, God created man in his own image. All right? Underline that or mark it. Okay? Para pag na-encounter niyo uli yung passage na yan, ay matatandaan niyo po. All right? In the image of God created he him. Then, the Bible says, male and female. Hindi sinabing or. And. Amen. All right. Let's understand the Bible. Male and female created he them. Kita nyo, nasa plural form. Okay? In other words, talaga sinadya ng Panginoon na lumikha siya ng babae, ng lalaki at babae. So, iba ang lalaki, iba ang babae. All right? Now, verse number 28. Tingnan nyo. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every every living thing that moveth upon the earth. Okay? So, dyan sa verse number 28, makikita nyo na blines ng Panginoon. Mapapansin nyo lamang po dyan na hindi pa in details na yung lalaki at babae mag-asawa. Pero mag-asawa na po sila kasi makikita nyo yung form ng sentence after, sabi ng Biblia, God blessed them and God said unto them, comma, then after that, ano po yung statement? Come on. Be fruitful. So in other words, bagamat hindi po binanggit dito ang details na sila'y pinagsama na ng Panginoon, but the fact na sinabihan na sila ng Panginoon na be fruitful, nandyan na po yan. Okay? Talagang sila po ay ordained na ng Panginoon na sila ay mag-asawa. The details is in chapter 2. Okay? That's the detail in chapter 2. Okay? All right? Are you following me? Maganda maunawaan natin ang Biblia, mga kapatid. Ako po ay hindi naniniwala na hindi nyo kayang unawain ang Biblia. Lahat po tayo ay pwedeng maunawaan ang Biblia. Huwag po kayong maniniwala na pastor lamang ang pwedeng mag-unawa sa Biblia. Pastor can help you to understand the Bible, but you can also understand the Bible by the aid of the Holy Spirit. Okay? Did you get that? Okay. All right. So, let's bow our heads for prayer. Father, we thank you for the passages that we have just read. Bless this, oh God, and make it clear and help us to understand that we could be able to grasp all the truth that you want us to learn this morning. Please use me and examine our hearts. And if there is any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And bless the service this morning, especially in our Sunday school. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, again, we'll see the importance of God in our family. Okay, the importance of God in our family. Yeah, I forgot that our brother here, are also here. Sabi ko kasi sa kanila, sige mag-ikot na lamang kayo kasi magtuturo ako ng purong Tagalog ngayong umaga. But anyways, tulungan lang natin to. Kasi gusto ko po maunawaan nyo ng mabuti ang kahalagahan ng Diyos sa atin pong pamilya. Okay? Is everybody ready? Everybody look at this way, mga kapatid. Ushers, tulungan nyo ang mga pumapasok na hindi sila maging maingay. Okay? Now, gusto ko pong maunawaan nyo mabuti na
ang presensya ng Diyos. The first thing that you should understand in this lesson, mga kapatid, is this. You must know God personally. Know Him, not just about Him. Know Him personally. Sabi ko nga sa inyo, kapatid, not religiously but experientially. Okay? By experience, you must have a personal encounter with God. You see, wag lamang po nating isipin na meron tayong haka-haka na kilala po natin ang Diyos. No? Kinakailangan totoo na kilala po natin ang Diyos personally. Okay? Alright. Parang ano po yan, mga paborito niyong actor, actresses, marami kayong alam tungkol sa kanila, pero kailanman hindi niyo pa siya nakakausap. Alright. Kung naka-attention, sana kayo naunawaan niyo yun. Alright? Para mga basketball players, marami kayong mga hinahangaan ng mga basketball players, and alam na alam niyo kung taga saan sila, alam na alam niyo kung ilang taon na sila, alam na alam niyo ang height nila, alam na alam niyo kung ilang points ang ginawa nila sa laro. Okay? Alam na alam niyo kung saan ang paboritong spot nila pag nag-shoot sila, at alam na alam niyo kung siya 3-pointers or yung galing nila, alam na alam niyo. Pero, hindi niyo pa nakakausap sila personally. Diba? Come on, talk back to me if you can. Diba? So yan ang sinasabi ko na dapat may ganun din sa Diyos. Marami tayong alam tungkol sa Diyos, pero wala tayong personal encounter with God ni hindi pa natin nakakausap ang Diyos. I don't know about you, pero tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Sometimes we make appointment with God. You see, now listen to me now. Ito mga kapatid. You see, some are setting time to talk with God. Like when you pray. Di ba? Di ba? How many times you pray in one day? You pray during the meals. When you wake up in the morning, you pray. Before you go to bed, before you go to sleep, you pray. You see, so meron kayong sinet by time. You set times for prayer. But do you understand that you can pray without ceasing? And the reason why you should pray without ceasing, because He is not your visitor. He is your companion. You do not make appointment with companion. Di ba? Hindi kayo nakikipag-set ng appointment sa kasama nyo na. Kasama nyo na, may ikipag-appointment pa kayo. Pero most of the time, mga kapatid, ganyan ang ginagawa natin sa Diyos. Di ba? That is what we always do. And the reason why we do that way, we do it in that way, because hindi natin alam, wala tayong personal na encounter sa Diyos. Companion natin siya. Hindi natin siya bisita. Hindi siya kakaiba sa atin. Di ba? Kaya hindi tayo may kipag-set ng appointment sa Diyos. Panginoon, magmi-meet po tayo, may kipag-usap po ako sa inyo ng alas 12 ng tanghali, alas 7 ng umaga, and then alas 7 o alas 10 ng gabi. You see, bakit makikipag-set ka ng appointment sa Kanya kung companion mo siya? You see, you can do it while you are washing dishes. You can do it while you are washing your clothes. You can talk to God, because it's your companion. Amen. So, nakukuha niyo mga kapatid na talagang ang pagkakilala natin sa Diyos is just ritually, not personally. You see, now, ang problema po natin, meron tayong sinusundan. Ito po ang problema natin May mga sinundan tayo na nauna sa atin, hindi naman humasama yun. Kaya lang, doon na po tayo nag-depend sa pagkakilala natin sa Panginoon. Na pag nagaya natin, yung sinusundan po natin, yun na. Parang may feeling na tayo, nakilala ko na ang Diyos. Bakit? Katulad na rin ako ni sister so-and-so, ni brother so-and-so. See, yun ho ang napakapangit na nakasanayan natin pagdating sa pagkakilala ng Diyos. Kaya wala na tayong personal na pagkakilala sa Diyos. Are you getting the point, mga kapatid?
So ginagaya natin yung mga nauna sa atin, na pag nagaya na natin sila, may palagay na tayo na kilala natin ang Diyos. But the truth of the matter, we must know Him personally. We must have a personal encounter with God. See? So, we're starting from this, mga kapatid. Kasi kung hindi natin siya kilala, because if you do not know God, you cannot see the importance of God in your life and so as in your family. Are you getting the point? Are you learning? So, ito ang problema. Kaya nga po kaya ko sinasabi ito sa inyo, mga kapatid, kasi maraming mga tao ngayon nasa loob ng simbahan religiously, but they don't have a personal knowledge on God. Huwag po sanang mangyari sa inyo yan. Yung pagpunta nyo rito sa simbahan na ito, hindi po aksidente. Dinala kayo ng Panginoon simbahan ito para makilala nyo ng lubusan ang Diyos na sinasabi nyo, nananalangin kayo sa Kanya, sabi ko nga sa inyo, by appointment, pero kaya nangyayari yun kasi kulang pa tayo sa edukasyon patungkol sa Diyos. Okay? Now, listen, kaya nga, minsan, pag nanalangin kayo na hindi nakayuko, parang hindi kayo nanalangin. Pag nanalangin kayo na hindi nakapikit, parang hindi kayo nanalangin. But pwede naman kayo manalangin habang naglalakad, habang naglalaba, habang ano mang ginagawa nyo sa bahay ninyo. Kahit nasa trabaho kayo, you can always talk with God. Because He's a companion. He's a companion. See, He's not your visitor. He's not another person. You see? So, yan muna ang makita po natin, mga kapatid. Do you really know Him? Kilala mo ba talaga ang Diyos? See? You better ask yourself, do I really know God? Sincere ba talaga ako? Totoo ba talaga na kilala ko ang Diyos? Seryoso ba talaga ako sa pagkakilala ko sa Diyos? See? Now, wag niyong laruin, mga kapatid, ang presensya niyo rito ngayon. Wag niyong i-take for granted. You see, you are here to learn. Amen. Okay? Now, why is this important? Because again, you cannot see the importance of God if you don't know Him. You see, kaya sabi ng iba, madalas natin sinasabi, mga kapatid, sabihin ng iba, oy, matakot ka sa Diyos. Anong kinakatakutan talaga natin sa Diyos? Yeah. Anong kinakatakutan talaga natin sa Diyos? Baka paluin tayo? Baka patayin tayo? Baka pigilin niya yung blessing na papunta sa atin? Ano yung kinakatakutan natin sa Diyos? Alam niyo, nakakatakot sa Diyos, hindi yung palo. Hindi yung pipigilin, i-withhold ng Diyos ang blessings. No? Ang nakakatakot is, pag tayo ay napalayo sa Diyos at mamuhay tayo sa buong maghapon na walang Diyos. See that? Nakita nyo mga kapatid sa panahon ni Noah? Bakit nagkaroon ng ganun klaseng pangyayari? Sapagat yung mga tao, mga kapatid, hindi na kinilala ang Diyos, na palayo ang tao sa Diyos. Listen, itong nangyari, mga kapatid, sa panahon ni Adan ni Eva, hindi po nag-start to sa panahon ni Noah, kundi sa panahon pa lamang ni Adam and Eve. You see, may sinabi sa kanila ang Panginoon tungkol kay Adam and Eve, thou shalt not eat the fruit of the tree na nandoon sa sentro ng garden. Kapag kinain nyo, tiyak na kayo mamamatay. Yung mamamatay doon is not referring to the physical death, but spiritual death. Separation from God. So, when they ate the fruit, ano nangyari, mga kapatid? They were separated from God. So, it's a fearful thing. Yeah? Yun po ang nakakatakot po doon. So, ang tanong ko ngayon, mga kapatid, is this: do you really know Him? If you know God, pagkakilala nyo talaga ang Diyos, mga kapatid, matatakot kayong mapalayo sa Diyos. Pagkilala nyo ang totoong Diyos, kapatid, matatakot kayong mawala ng Diyos. Pagkakilala nyo ang totoong Diyos, matatakot kayong mamuhay sa buong maghapon na walang Diyos. See, yan ho ang nakakatakot. The fearful thing is when you live without God. When you get away from God. You see,
God sees you. We're serving a living God here. We're serving an omniscient, omnipotent, omnipresent God. Pero nakakatakot yung mawalan ka ng Diyos. Yun nakakatakot. Ngayon, so pag kilala mo na ang Diyos, kilala mo na siya, kaya ang ganda ng start nito mga kapatid. Ang start is, kung nakikita mo na mayroong, kung naniniwala ka na may langit at may lupa, okay? Of course, hindi mo nakikita yung trono ng Diyos. Hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin is yung firmament. Okay? Nandiyan yung blue sky, nandiyan yung bituin sa gabi, buwan sa gabi, araw sa umaga, cloud sa umaga, nakikita po natin yan. Okay? But hindi po natin nakikita yung water after that at saka yung throne ng Diyos. Hindi po natin nakikita. Alright? Pero ibaba na lamang natin sa lupa. This is practical teaching, mga kapatid. Ha? Pero nasa Biblia, heaven and earth. God created the heaven and earth. Alin sa nilikha ng Diyos ang nakikita mo ngayon? Di ba yung earth? Okay, sa lupang ito, nakikita mo rito, yung mga binanggit dyan, after the creation of the heaven and the earth, makikita mo dyan yung liwanag, yung light, yung day, yung araw, Diyos ang may gawa niyan. Bituin, nandyan makikita mo, and then makikita mo yung water and the dry ground. Listed po yan dyan sa chapter 1. Okay? Now, bakit ko sinasabi ito? Kasi kung nakikita mo lahat yan, yan ay creation ng Diyos. Exactly na mababasa mo sa Biblia. Now, kung mababasa mo yan sa Biblia at makikita mo yan sa Biblia, ibig sabihin, totoong may naglikha. At kung totoong merong naglikha, totoong merong Diyos. Oh, very elementary, mga kapatid, di ba? Napakasimpleng unawain. Ngayon, kung merong totoong Diyos, mga kapatid, itong totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa is the same God who created man. And the good thing is this, there's a difference. When God created the heaven and the earth, God created the man differently. See, nilikha ng Diyos ang tao nakakaiba sa paglikha niya sa langit at lupa. Bakit? Kasi nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, wala siyang sinabing in the image of God. Pero nung nilikha niya ang tao, binanggit niya, let us make man in our own image. And in chapter 27, you'll see that the Bible says He created male and female in His own image. You see, tao lamang ho ang nilikha ng Diyos. So makikita na sa imahe ng Diyos. Now, bakit ito po ganito? Okay? Now, because the very purpose of that, according to the book of Revelation, is for God to fellowship with men. You see? Now, para ma-fellowship ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao in His own image. Now, the image of God simply, the only way, mga kapatid, for God to communicate with His own creation. Yun yan. Napakasimple. Yun po ang dahilan para magkaroon ng interaction, magkaroon ng fellowship. That's the very purpose. You see? So makikita niyo mga kapatid, ang isang halimbawa niya, nung nagkasala na si Adan at saka si Eva, nawala na sila, nawala na yung fellowship. Okay? Ang tawag po doon ay they were dead spiritually. Napahiwalay na sila sa Diyos. So sinasabi ko lamang po na tayo ay merong image ng Diyos kakaiba. So sa madaling sabi mo, kapatid, yun ang dahilan kung bakit madali tayo may kipag-fellowship sa Diyos at makaka-fellowship tayo na Diyos. Hindi tayo pwede maka-fellowship na Diyos outside His image. Nakuha niyo po? So in other words, kapatid, yung compatibility natin sa Diyos ay nandoon sa imahe na yon. There's a reason why we're compatible. Because we are made, we are created in the image of God. Are you following me? Okay, now,
Kasi makikita nyo, napakahalaga po ito. Okay? Now, so, kaya nga po, ang sabi ng Biblia, God blessed male and female. Blessed ng Panginoon. Inapprove ng Panginoon. Natuwa ang Panginoon. Naging masaya ang Panginoon. You see? Now, nung nilikha niya ang tao. Ngayon, so again, makikita niyo yung compatibility ng Diyos sa tao because we are created in God's image. Alright? Huwag niyong tanggalin sa isipan niyo po yan, mga kapatid. Now, nakita niyo mga kapatid, unti-unti, sabi ng Biblia, and God blessed them, and after God blessed them, He said, be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Okay? Now, sinabihan niya. So, pinagsama niya yung male and female. Now, ang sabi ng Panginoon sa kanila, multiply. Be fruitful. In other words, magpapakarami kayo ng bunga ng ayon sa aking imahin. Alright? Now, bakit? Huwag niyong kakalimutan yung image, mga kapatid. Bakit? Because hindi lamang yung image magiging dahilan para magkaroon tayo ng fellowship sa Diyos or para ang Diyos makipag-fellowship sa atin. Inuulit ko, hindi ho tayo pwedeng maka-fellowship ng Diyos na wala yung image ng Diyos. Okay? Now, but in this case, mga kapatid, sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis, maganda yung fellowship natin. Pero nagkasala ang tao, mga kapatid, na wala po yun. So, yung multiplication ng tao ay nabatay na doon sa lahi ni Adan. Kaya, ano sabi ng Biblia? As by one man, sin entered into the world, so death passed upon all men, for all have sinned. So, dumami na ang tao, mga kapatid, outside the image of God. Okay? Now, sa madaling sabi, hindi na ho tayo naka-fellowship ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Biblia, we have gone far away. Lumayo na tayo. Napalayo na po tayo sa Diyos. Alright? Kasi nga, wala na sa atin yung imahe na sa kasalanan na po tayo. Okay? Wala na. Hindi na tayo compatible. Hindi na tayo pwedeng makipag-fellowship sa Kanya. We lost the image. Okay? Ngayon, eto na po yan ngayon. So, hindi lamang po yung image na yon mahalaga sa fellowship natin sa Diyos, kundi mahalaga rin po yan sa fellowship natin sa isa't isa. Ulitin ko. Huwag niyo imimiss to, mga kapatid. Alright? Alam niyo, habang pinag-aaralan ko po ito, nakikreate, binibigay sa akin ng Panginoon. I believe na hindi po ito sarili kong creation. We have the Bible. The basis is the Bible. And as I studied this, sabi ko, wow, grabe. Tuwan-tuwa po ako na nire-reveal sa akin ng Diyos ito. Uulitin ko po, yung image, hindi lamang po yun mahalaga para sa ating fellowship with God. Kundi mahalaga rin po yun para sa fellowship natin sa isa't isa. So the image of God is not only important for our fellowship with God, but is also important for our fellowship with men. Okay? Now, here's the thing. Kita niyo mga kapatid, pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae. Now, if you will notice mga kapatid, before before God made woman out of men, anong sinabi ng Panginoon kay Adam? Adam, sabi niya, pangalanan mo ang gusto mong pangalanan dyan. Okay? Saan? Sa mga hayop. Pero ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Walang nagustuhan si Adan sa mga hayop. Okay? For that reason, you can see that there is no compatibility. Hindi compatible ang tao sa hayop.
I don't know about you. Pero bahala na kayo kung nagugustuhan niyo ang hayop. Alam ko yung iba sa inyo mahilig kayo sa aso. The worst is this. Pag nanood kayo sa YouTube, mga kapatid, oh my goodness. Marami mga pinapakita dyan na nakikipaghalikan yung tao, yung babae sa aso, halos, nakikipagrelasyon siya sa hayop. But you understand, mga kapatid, it must be understood that the animal is not, or the man is not compatible with the animal. Hindi. Bakit? Kasi nga, kapatid, gaano man kaganda ang aso. Hindi po ako again sa mga alaga ninyo. Alam ko marami kayong alagang ganyan. Pero damitan mo man yan ng damitan, pakainin mo man yan ng pagkain mo, magsalo man kayo sa plato, kapatid, hayop pa rin yan. At sapagkat hayop yan, hindi ho yan nilikha na nandoon ang imahe ng Diyos sa Kanya. In other words, hindi compatible. Okay? Kaya mapapansin nyo, hindi siya nagustuhan ni Adan. Yan maliwanag ko sa Genesis chapter 1, chapter 2, makikita nyo. See? So hindi po yan nagustuhan ni Adan. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi compatible eh. What makes a person compatible to each other? Not your looks. Hindi sapagkat dahil sa gwapo ka o maganda siya, dahil sa nagustuhan mong ugali niya, dahil sa ganito. No. Diyan tayo nagkakamali. Maraming babae at lalaki nagkakamali sa punto na yan. You see, kapatid, unti-untiin lang natin. Doon muna tayo sa hayop. Ayoko muna umalis doon. Kasi maraming nabubuyo sa hayop eh. See, tandaan nyo, pinaguhitan ko po sa inyong Biblia, yung salitang image. Okay? Yun ang mahalaga eh. Now, gaano man ho kaganda ng mga hayop, pinapili siya dyan. My goodness. Siguro, I'm telling you, kung meron mang magagandang panahon sa mga hayop, yan yung panahon ni Adan. Bakit? Wala pang kaldereta nung araw. Panahon ni Adan, everything is new. Di ba? Come on, talk back to me if you can. Now, everything is new. Bakit panahon pa ho yun ni Adan, mga kapatid? Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, wala ni isa man sa kanila ang naging attractive kay Adan. Bakit? Ano ang nag-a-attract, mga kapatid, kay Adan? Yung compatibility. Ano yung nagiging dahilan ng compatibility? Image ng Diyos. Hindi yung katakataka na yung mga faithful na Kristiyano ay may in love sa faithful. Because the image of God is restored. Okay? Now, darating tayo doon sa punto na yan. Dito po muna tayo. So nakita nyo, hindi nagustuhan ni Adan because hindi niya makita. Hindi attractive kay Adan sapat hindi niya nakita ang imahe ng Diyos. Ngayon, nasa imahin po yan ng tao. Na sinabihan ng Panginoon, diyan kayo mag-multiply. Okay? Now, ano po yun? Image ng Diyos. Imahe ng Diyos. So makikita niyo po itong bagay na ito. Okay? Now, kayo makikita niyo man, parang hindi diferensya mga kapatid yung mga itsura. Kapag ka bumatay ho, listen now, I think matutulungan ko ngayon yung mga young people. Pagka hindi attractive sa inyo, ang hindi nyo kursunadang itsura, pero siya naman ay matapat sa Panginoon. Hindi yung pangit ang may problema, ikaw ang may problema. Sige pa, clap pa kayo. Yeah. Bakit hindi? Dapat ang nag-a-attract po, mga kapatid, sa relationship is the image of God. Hindi yung tangos ng ilong. Hindi yung puti na bunga ng inyong mga ina-apply. Hindi yung pabango. Nang dahil sa pabango, wala ka ng
tigil sa kasisingot. Para kang asong sunod na sunod sa, hindi ho yun. Hindi dapat yun ang nag-a-attract sa iyo. Listen, ang dapat nag-a-attract sa iyo, yung imahe ng Diyos. And a person who has the image of God, yung kitang-kita mo, evidently makikita mo talaga, no? Yung makikita mo yung buhay ang tao ito, napakatapat sa Panginoon, napakasipag sa Panginoon, napakaganda ang kanyang ginagawa. Makikita mo talaga na siya ligtas. Hindi lamang ligtas-ligtasan. He's not just following the traditions of the church. But you can see, you can tell that he has a personal encounter with God, a personal knowledge on God. You see, that is a person who carries the image of, who possesses the image of God in his life. You see? Are you getting the point? So makikita nyo mga kapatid, listen now, na makikita nyo, ang mga bagay nito, doon pa lamang sa pagpili pa lamang ng binata o ng lalaki sa babae at pagpili ng babae sa lalaki, doon mo pa lamang makikita. Kung talagang nasa tama silang pattern. Anong hinahanap? Minsan ng babae, medyo yung tutyal. Marunong, yung makikita mong mahabang slit, laging mapula ang bibig, lalong-lalo na kung magaling magsalita ng English. Ewan ko ba? May mga pakiramdam ang mga Filipino na pagka hindi marunong mag-English, bobo. Prime Minister ng Japan, kinakailangan magsalita sila na may interpreter. Pero Prime Minister yan. Hindi sapagkat hindi marunong mag-English ay bobo na. Ang dami kong nakita ang gagaling mag-English mga kapatid. Super bobo. Yeah, I'm telling you. See? So makikita nyo, ano yung nag-a-attract? Makinig na mabuti. Lalo na kayo mga girls, masyado kayo mahangain sa mga lalaking maporma, kuno. Yun ang nag-a-attract sa inyo. Nag-a-attract sa inyo yung bihis, yung tindig, yung pananalita, yun. Pero, na-a-attract ba kayo dahilan sa imahe ng Diyos? Now, why is this important? Because everything that attracts you when you were young, it won't last. Hindi niyo nakuha yun. Ano man ang nag-attract sa iyo nung nakita mo na siya'y 25 years old, hindi na siya katulad niyan pag siya ay nag-55. Aba, yung iba nga lang dyan, mga kapatid, pag nagsama na sila, losyang na. Anong ibig sabihin ng losyang? Lost young. Nawala na yung kanyang pagkabata. Ano na? Mukhang matanda na. Yung dating ganda niya, mukhang multo na. You see? So, yun ang nag-attract. Yung mga nag-attract sa inyo ngayon, mawawala yun. Kaya nga, my goodness, this is important. Ano yung nag-attract sa iyo? Hindi yung image ng Diyos. Ang nag-attract sa iyo is the worldly image. Alam mo, kamukha siya ni Tony. Kamukha siya ni, sino pa? Mga artistang hinahangaan ninyo. Kamukha siya ni ganitong klase ng lalaki. Kamukha siya. Puro lang kamukha. Puro kamukha. Pero sino ang kamukha ng Diyos? Sino nasa imahe ng Diyos? That's a problem. Okay, huwag kayo matutulog mga binata. Ha? Yeah. Basta't ang hilig ninyo yung bang pagkakausap ka, tapos yun namang mga lalaki naman, pa rin naman ang pa-cute. Akala mo pagka tumayo, macho-macho. Pag naglakad naman, akalain nyo, lahat ng hinahangaan nyo is deceptive. Deceitful. Pero no one can fake the image of God.
You can fake everything in this world. You can fake the beauty because you can use all the paraphernalias against ugliness, you know. Pero you cannot fake the image of God. See that? So you see how important it is when the Bible says we are created in the image of God? It is something you should be glad that you are made in the image of God. Male and female. And then God said, God blessed them. And He said, multiply, be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Hindi ba napakaganda? Kaya simula ngayon mag-isip-isip ka, dong. To, hindi mo nakita, blain mo. Pagkasama mo na yan, super pangit na yan. Ni hindi na nagtutoothbrush. Oh yeah, I'm telling you. Ang nakakalungkot nga niya mo, pinapaliguan niya lang mukha eh. Kapatid, alright, kaya niyang i-fake lahat ng kagandahan, kaya niyang i-fake yung buhok, you know, kaya niyang i-fake yung ilong, nagpapa-inject, kaya niyang i-fake yung kanyang labi, liitan lang ang pula, kahit malaki yung labi. But anyways, hindi parehas ang size ng tainga, pero kaya niyang i-parehasin, you know, parehas kaliwa ang paa, pero kaya sa putusan ng... You understand what I'm saying? You see, mahirap niya pagka when you are during your honeymoon, she will unscrew everything. Tatanggalin yung braso, tatanggalin yung paa, ilalagay sa tukador, sasabihin mo ngayon, naku-confused na ako kung sinong tatabihan ko, kung saan ako matutulog, sa tukador o dito sa kama. Bakit? Karamihan na bahagi ng pagkatao niya nandun sa tukador. But you understand what I'm saying, kapatid? Ang problema natin, we are paying attention to the wrong thing. Not to the real thing. Again, you cannot fake the image of God. Oh! Amen! Am I helping you? Yeah, I think so. Ngayon, eto na. Pag nagsama na kayo ng matagal, mag-fade na ngayon ang lahat ng finake ninyo. What you fake will fade one day. At habang magtataka ka, sus, Ginoo. Pag tinanggal na yung ngipin, ibinabad na sa baso, sasabihin mo na ngayon, sus, Ginoo. Tapos sasabihin mo, ang ganda, ang gwapo. Tatatlo na lang ang natira sa ngipin. Tapos maya-maya, tatanggalin na yung wig. 5 mahabang buhok na lang pala na pinaikot-ikot na lamang dito para... Oh, man. Everything is fake. Nung hindi siya naglagay ng makeup na may 4 na patong. Nung naligo, paglabas, sus, hindi yata na-plancha yung mukha. Ibig sabihin, hindi nahigit. Kulubot eh. So you understand what I'm saying? You cannot fake the image of God. Ngayon, here's the thing. Doon na yan magsisimula. When the fake one starts fading, nagsisimula na mag-fade. So wala na yon. Wala na yung hinahangaan mo. Okay? Tandaan niyo po, God is not in it. The image of God is not in it. And the image is not the reason of your compatibility. You thought you are compatible because you both love the same thing. Di ba? Ay, mahilig ka rin pala sa kape. Ako rin. Mahilig ka rin pala sa itlog. Ako rin. Sa hotdog, lalo na. You know, lahat na lamang hiniligan para parehas
Nandun yung compatibility ninyo. Pero ang compatibility niyo ay dapat nasa imahe ng Diyos. Pero nasaan? Nasa mga bagay na nag-fade at kayang i-fake. It fades because it's a fake. Tapos hindi naman pwede pag magkasama na kayo, wow, it's a prank. Hindi. Ano yan? Pag nakita mo na pagharap sa alamin, nakita nagtanggalan na lahat. Prank? It's a prank. No, hindi. So nasaan yung compatibility mo, kapatid, sa imahe ng Diyos? Here's the thing. Ito na yun. Papasok na ang problema kasi nagtiwala kayo sa nag-fade. Same thing. Okay? Mag-spiritualan ka before you get married. Alright? Pero pag hindi talaga yung totoong buhay mo, mawawala na yon. Mawawala na yon. Pag unti-unti na nawala na yung imahe ng Diyos, kapatid, yung hindi naman talaga ikaw yon, makita mo yung may trouble na sa bahay. Bakit? Wala ng compatibility. Pero pagka parehas kayo nasa imahe ng Diyos, nandun yung compatibility ninyo. Magkaroon man kayo ng problema, madali nyo mapagkasundan because you have the same mind, the same thing, same God, same Spirit. Madali magkaunawaan. Kaya hindi nagiging problema, mga kapatid. So, are you getting the point? Kaya nasaan ngayon yung compatibility? Nasa Diyos. Kung ang Diyos ng tahanan, you're still compatible. Bakit? You're both created in the image of God. See that? Are you still following me? I mean, take time to understand, kapatid. Kasi pag nagtiwala kayo sa walang kwenta, sa nag-fade at nag-fake, isang araw, lose ang inyong relationship. Magkakaroon kayo ng problema. Kaya may problema ngayon ng isa, kita nyo, ngayon nakita nyo, kung kailan pa tayo tumagal, bakit hindi tayo nagkakaintindihan? Eh kasi nga, nag-fade na yung finake nyo. Ngayon, ang dapat lamang po na naglalast, yung tumatagal na relationship, a relationship that is built on compatibility na in the image of God. Okay? Doon lamang po yan. Pero pag hindi po doon, mga kapatid, na-build yung family, tingnan nyo, isang araw, there's so many passages in the Bible. All right. For example, during the time of Joshua, in the book of Joshua, chapter 24, makikita nyo pa po doon yung pagpili ni Joshua na paglilingkod. Then after that, makikita nyo na po yung si Joshua, sabi ng Biblia, namatay na si Joshua. Okay? And then, may mga, naging maayos pa yung henerasyon na nag-outlive na buhay after the death of Joshua. But after that, there is a generation that arose. Next generation after that knew not the Lord. And then pagkatapos nung sinabi ng Biblia na hindi na nakilala ang Diyos, doon na po nagsimula ang problema. Bakit? Sira-sira na yung, wala nang pwedeng maging compatible. Kaya nga, ang turo ni Paul sa mga taga-Korinto, huwag kayong makipamatok. Anong ibig sabihin ng makipamatok? Sa malalim na Tagalog yan. Sa atin ngayon, kapatid, ang ibig sabihin, huwag kang papatol. Huwag kang pumatol. Ha? Huwag kang papatol sa hindi mananampalataya. Kahit na gaano kaganda, kabait yan, mag-fade yan kung hindi Diyos ang foundation. See? Pag nawala yung image, kapatid, tanggal yung foundation. Tanggal ang Diyos. Pag nawala ang Diyos sa family ninyo, diyan may problema. See? Kaya nga sa chapter 6 of the book of Deuteronomy, you will find out the instruction that was given to Moses and instructed to the children of Israel. Okay? Patungkol saan? You should not forget God. Whatever happens.
even God, if God blessed you, you're blessed because you will occupy the land that you will never uh, uh, involved in developing it. Food that you did not cook, mga bagay, buildings that you did not build. I mean, you'll enjoy the blessings. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, be careful. Be careful. So pag isang araw, sabihin nyo, lalayo na ako sa Diyos sapagkat ako lahat nag-build nito. See? Now, so you understand kahalagahan ng imahe ng Diyos? Kasi inuulit ko mga kapatid, sasabihin ng iba, ang pangit naman yan. Flat nose. Hindi mo gusto ang kulay, pero tumingin ka sa nag-fade. Kayang i-repair yan eh. Sabihin mo, flat nose, ay kayang patangusin yan. Ting-ting lang. Tukuran mo lang yan eh. No, kayang ayusin yan. Yung itim, ang dami na sa inyo rito, nakakaalam niyan. Bleaching. Peeling. Para kayong sawa na nagbabalat. So you understand what I'm saying? Kayang ayusin lahat yan. Di ba? Pero inuulit ko, walang pwede makapag-fake. And the best attitude that will last is the attitude that is based on the image of God. See? Gusto hindi kayo magkaroon ng problema, mga kapatid, sa inyong pagsasama later on, hanapin niyo yung makikita niyo na ang attraction niya ay hindi yung pula sa kanyang labi at kung paano siya mag-apply ng mga pampula-pula rito, Kala mo, lagi nasasampal. But anyways, wag yun ang hanapin nyo. Ang hanapin nyo yung makikita nyo ang Diyos sa buhay niya. Iuulit ko, hindi yung pangit ang problema. Ang problema, yung hindi nakakakita sa imahe ng Diyos. Nandoon po ang problema. I hope this is clear. Amen? So that's why we need God. We need God. Tutuloy ko po yan sa susunod na linggo, mga kapatid. Hindi pa tayo tapos. Okay? Nandiyan pa lamang tayo sa pagsasama na ganyan. And so, makikita niyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, be fruitful and multiply. Okay? Be fruitful and multiply. So, we need to do that. We will multiply the image of God because that is the very thing that matters. Okay? That is the very thing that matters sa pagsasama po ng tao. Yan ang napakahalaga. Okay? All right. Did you learn something? So, nakatulong ba ako sa inyo, mga young people? Yeah. I'm telling you, lahat kayang i-fake. At lahat ng nafi-fake, nagfi-fade. Pag nagsama na kayo, pag doon niya nag-fade, oh man. Sabi nga ng matatanda, ang pagsisisi mo ay hanggang buto. Yeah, hanggang buto. Kaya mag-ingat. Hanapin yung imahe ng Diyos, hindi yung tangos ng ilong. Hindi yung curve. Hindi yung curve. Kasi sapat yung iba, ang daming curves eh. Okay? All right. Nakakasakit ba ako ng damdamin? But anyways, that's really true. No? Pero ang hanapin nyo mga kapatid, kahit na isang curve lang yan, basta't siya ay nasa imahe ng Diyos. Yung iba naman, wala talagang ka-curve, diretso lang. Okay? All right. All right, shall we all stand? Bago kayo magalit ng gusto. Okay? All right, did you learn something? Amen, amen. All right, let's bow our heads. Father, we thank you once again for the lesson that we heard this morning. Thank you, oh God, that we have realized the importance of your presence, your image in our home, especially in building a godly home. Thank you, oh God. May we always be reminded by this lesson this morning and make a right decision that in establishing a family, first, we must have
a good choice, the best choice, and that we will continue the things that you've already blessed. Thank you, O God, and bless the service this morning. In Jesus' name, amen. All right, remain standing, please, and we will sing one more song, and then we will recognize